Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to Eats. Ngayon po ay araw ng Sabado. Ika-4 na araw sa buwan ng Oktubre taong 2025. At madaling araw na po, hindi po ako makatulog eh. Kasi narinig ko itong kanta ni Sara Duterte. Sikat na po ito eh. Sikat na po itong kanta ni Sara Duterte. Kaya lang hindi ko alam yung title. Hindi ko alam kung apoy na hindi mamatay o mga sakim durugi na. Dapat kasi may title to. Ano ba title niya na? Sara, Madam BP Sara Duterte. Ano po ba yung title ng kanta ninyo? Kasi mukhang hahataw ito sa Spotify eh. Sikat na po mga kababayan. Baka talunin pa nito yung album ni Taylor Swift eh. Di ba may bagong album si Taylor Swift? Ano ba yung album ni Taylor Swift? Ito po, yung bagong album ni Taylor Swift, The Life of a Showgirl. So yun po yung yung bagong album ni Taylor Swift. Alam naman natin, etong si Sara Duterte, idol niya si Taylor Swift. Biruin mo, bumabagyo dito sa bansa natin. Mas inuna pang manood ang concert ni Taylor Swift. Ano to Swifties. Swifties, kaya siguro nangangarap na maging si Taylor Swift at ito nag-compose po ng kanta. Actually, tula po yun dati. Tapos biglang nag-level up, naging kanta eh. Una niya binasa yun, tula lang eh. Tapos kaya naging naging kanta na. Narinig nyo na ba mga kababayan? Narinig nyo na ba yung kinumpose sa kanta ni Sara Duterte? Sa mga makikinig, mag-ready na po kayo ng kandila. Kandila po. Parang parang ang dating parang pasyon eh. Parang nagbabasa ka ng pasyon, alam mo ba yun? Parang pasyon ang dating nung yung melody ng kanta. At ang title, yun nga, hindi ko alam title. Mga sakim durugi na, kami ang apoy na hindi mamamatay o mamatay. Hindi mamatay. Hindi ko nga alam kung present ba to, future ba to, o present tense ba to. Yung verse, kami ang apoy na hindi mamatay. Hindi mo malaman kung present tense, past tense ba ito, future tense. So, anyway, wala tayong magagawa. Ganun talaga si Sara Duterte ang nag-compose ito eh. At talagang pinag-aralan niya to, mga kababayan At 3 weeks siya ata ito pinag-isipan. Ito pakinggan natin. Ito nga magiging record-breaking dyan po sa Spotify. Pakinggan po natin itong si Sara Duterte. Sa hirap tayo nagdurusa, sa ganas sila sa kayamanan, taong bayan binulog sa parusa. Kami ay apoy na hindi mapatay, hakbang ng matapang, sabay-sabay sigaw ng bayan, lumaban na mga sakim. Durugin! Mga bulong na pangako palasyo inatong sa ating buto. Itinago sa kasinungalingan, kayaan natin pinagpalit sa ito. Kami ay apoy na hindi mapatay, hakbang ng matapang, sabay-sabay sigaw ng bayan, lumaban na.
kaya pala siguro nagkasunog doon sa Davao. At hanggang ngayon ata hindi pa napapatay yung apoy eh. Kasi eto ata yung naging inspirasyon ng sunog po doon sa Davao eh. Ha? Ay, hirap na hirap sila mapatay apoy. Kami ang apoy na hindi mamatay. Mga sakim, durugin na. Ayos. Pag Spotify talaga to. Talunin pa na ito yung mga single. At yung mga yung kasama dun sa album ni Taylor Swift. Mahalan nyo talaga. Hapang ng matapang, sabay-sabay, sigaw ng Si Robin, tuwan-tuwa naman. Tuwan-tuwa naman si Robin sa pinanggagawa ni Sara Duterte. Ay, nako po, Diyos ko. Eto ba, gusto nyo maging presidente? Ngayon pa lang, mag-isip-isip na kayo. Ha? Mag-isip-isip na kayo. lumaban na. Mga sakim, durugin na. Taas noo, humakang, huwag yumuko kailanman. Parang tsaka. Humakang, huwag yumuko kailanman. Taas noo, humakang, huwag yumuko kailanman. Hey! Hey! Ang galing-galing! Kami ang apoy na hindi mamatay. Mga sakim, durugin na. Wala na talaga mga kababayan. Ha? Ito yung nagbabalak maging presidente natin sa 2028. Payag ba kayo? Payag ba kayo maging presidente ito? O, sabi ng ating mga kababayan, magaling pala magbasa ng pasyon si Inday Sayad. Ano ba yan? Magaling pala magbasa ng pasyon si Inday Sayad. Ano sabi ng mga comment? Tawa ako ng tawa habang nakikinig sa kanta ni Sara Duterte. Ano kaya ang pumasok sa isip ni Sara D at nag-compose ng kantang ito? Wahahaha. Durugin nyo na ang kumakanta, siya ang reyna ng mga korap. Kaya ba gusto magpresidente, kanta lang, hindi pa ma-memorize. Tuwan-tuwa. Ano ba? Wala na po talaga, palala na ng palala itong ating bansa. Ha? Dali na yan sa mental hospital. Ang apoy nasa Davao, nalukarit ka, nag-boomerang na awitin mo. Kasi po ang lakas, yung may sunog po dun sa Davao. Ha? Grabe, ang hirap patay ng apoy kasi kaya nga sabi niya, di ba? Kami ang apoy na hindi mamatay. Ano ba yan? Anti-tanga bakuna kontra tanga. Kayo ang apoy na susunog sa buong Davao patungong hell, granted na po. Ayan. Tuloy sa kanta mong apoy, nadurog tulo maha Davao inyo dahil sa kanta ng sakim na kahawad inday lustay, maawa ka sa mga nasunugan sa Davao. Grabe. Ito po ang grabe, baka talunin niya pa itong album ni Taylor Swift, mga kababayan. Ano ba album ni Taylor Swift? Yung Life of a Showgirl. Nakalabas na po yan sa Spotify at sa mga sa mga record stores.
Eto kaya kailangan lalabas to sa Spotify. Sigurado sisikat ito sa ano. Kung si sino ba to? Yung kumakanta ng Pasko, kung si Jose Marichan ay sumisikat tuwing bare months, eto sigurado yung kantay ni Sara Duterte, sisikat ito dun sa mahal na araw. Sa mahal na araw, mga kababayan. Kasi para ka lang nagpapasyon eh. Anak ng toko ano. Grabe naman. Tuwa naman yung mga didilis. Wala na talaga. Kapag ganito, naging presidente natin, patay tayo lahat. At malamang, mga kababayan, ito yung gagamitin ng mga magrarally. Nagbabalak na naman sila magrally. May narinig akong balita, gusto na naman nila ulitin yung yung trillion peso rally. So baka may mga taga-suporta ni Sara Duterte na habang naglalakad sila, di ba? Kami ang apoy na hindi mamatay. Mga sakim, durugin na. Pangit. Pangit ng kanta ko. Hindi ko maintindihan kaya paano kakantahin yan eh. Ano bang klana? Ano bang tono yan? Wala sa tono. Basta makakanta lang eh. Wala. Ang gulo-gulo na talaga ng Pilipinas. Tapos, meron pa tayong gustong maging presidente na ganito. Wala na. Pagdasal na po natin ang ating bansa. Palala na po ng palala. Pati yung mga politiko natin nagiging singer na. Nagiging singer na. Ang una gumawa ng libro. Ang aking kaibigan, ito nag-compose naman ng kanta. Hindi ko lang anong title eh. And siguro yung title, mga sakim durugin na, kami ang apoy na hindi mamatay. Tapos may emoji. Ano ba yan? Sara Duterte? Attend na lang po kayo ng hearing muna dun sa sa House of Representatives. I-depensa nyo muna yung inyong budget doon. Para naman na pag may budget na kayo, makapagtrabaho kayo, hindi ko ano-ano naiisip ninyo. Ay, nako po, Diyos ko. Sara Duterte. Malala na. Okay, so ilang po mga kababayan. At abangan natin yan sa Spotify. At tingnan natin kung may mga record label na nakakantahin ito. Itong compost ni Sara Duterte. Yung kami apoy na hindi mamatay, mga sakim durugin na. Yan po mga kababayan. Okay, bago pa matuluyan tayo, masira ang ulo natin basta po tutok-tutok lang po kayo dito sa Batang Maynila to. It's titigil ko na to habang matino pa. baka maano tayo, madamay tayo dito sa pinaggagawan tong mga didilis na ito. Okay, so ilan po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.